11 na po tayo. It has 24 verses. Lagyan nyo ng plastic cover para mag-ulan. Amen po. Nandito na tayo sa 1 Corinthians chapter 11. And unison po tayo. And sa last part is all together po tayo. Amen? Tayo po yung magbasa. Let's read our King James Bible in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Be followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances as I deliver them to you. Verse number 3, but I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonored his head. Verse 5, but every woman that prayed or prophesied with her head uncovered dishonored her head. For that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if she or she or woman be shorn or shaven, let her be covered. Verse number 7, for a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. The man is not of the woman, but the woman of the man. Verse 9, neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this was of the woman by power of her that was created. Verse number 11, nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord. For as the woman is the man, even so is the man also by the woman according. Verse 13, judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Do not even the Scripture teach you that if a man have no hair, he is ashamed and weak. Verse 15, but if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a cover. But many things seem to be mysterious, we have not such as to neither the Scriptures of God. Verse 17, now in this that I declare unto you, I praise you not, that you come together not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together in the Word, I heard that you should share information among you, and I partly believe. Verse 19, for there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. When you come together, therefore, in one place, this is not the beginning of the Lord's Supper. Verse 21, for in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry and another is drunken. What God will not have business to eat and drink, our spouse is searching outside and heaven that not. What shall I say unto you? That I praise you in this, I praise you not. Verse 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is broken for you. This do as me. Verse 25, even the same manner also he took the cup. When he had stopped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as he eats his bread and drinks his cup, he remembers the Lord till he come. Verse 27, therefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let the man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Verse 29, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sick among you, and many sleep.
Verse 31, for if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are judges from the Lord, that we should not be led in the world by the world. Verse 33, wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for another. Verse 34, all together now. I did not eat at home that we come not together on condemnation, and the rest I set in order when I come. Amen. Tawagin po natin ang dito. Pili po tayo nakatayo. At dito po tayo sa ating pag-aaral. Buksan po natin ang Book of John. Dito tayo sa Book of John, John chapter 20. Amen. Book of John, chapter 20. Sahin po natin ang Book of John, chapter 20, verse number 19 Amen. hanggang verse 27. In Book of John, John the Beloved. Ang sumulat po ng John ay si John the Beloved. Amen. Siya po yung palaging sinasabi na tinatawag na Beloved, no? Siya po yung sumulat ng John, 1 John, 2 John, 3 John, and Revelation. Amen. Okay? Siya po yung katabi niya sa Lord's Supper, no? Nasa kanyang dibdib ng Panginoon, no? Nakahitay. Nakahilig sa kanyang Baliktad. Baliktad daw. sa balikat. Okay? So, basahin po natin dito sa John chapter 20, verse number 19, down to verse number 27. Amen. Okay? Chapter 20, John chapter 20, verse 19 hanggang verse number 27. Okay, nandiyan na po kayo mga kapatid? Amen. Okay, basahin po natin. Ready, begin. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came to Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hand and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. But Thomas, One of the 12 called Didymus was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in the hands of nails, and put my fingers into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days again, his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then said he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, na kayo po ang siyang nagbigay sa amin ng mensahe, na magbibigay sa amin po, Panginoon, ng lakas spiritual, upang ito'y magamit po namin sa panahon po namin, Panginoon, na nandyan po ang struggles, labanan, sapagkat ang buhay Kristiyano is a battleground, Lord. We thank you, we praise you, love you, Lord, sa oras na ito, at bless you po kami ng iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Diyos, banal na Espiritu. Kayo po ang siyang magbigay sa amin ng comfort, kayo mag-teach sa amin ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na nandito, na sa kabila na may mga suliranin kami, Panginoon. Meron kaming mga kapigatian, mga pag-aalala, Panginoon. Pero salamat,
mas makapangyarihan ka sa mga bagay nito. Pinupuri ka natin nasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, mga kapatid. Okay, pamagat ng ating pag-aaral ay pinamagatan kong the blessings we miss if we absent during believers gathering. Amen. The blessings we miss if we are absent during believers gathering. No? Ito po yung gathering po natin, prayer meeting. So, merong blessing na tayo ay mamimiss. Amen. No? Na kung saan ito ay yung pag-absent ng isang Kristiyano, pag ikay wala, no? O kahit na ikaw ay late, Amen. matagal ka na, maraming oras na nasayang na hindi ka nakapunta, meron ka pa rin na-miss. So, mas maganda po na hindi tayo malilate, hindi tayo ma-absent, sapagkat meron po tayong mamimiss. No? Kaya, ang blessing, mas maganda pag hindi absent. Ang blessing, mas maganda pag hindi late. Bakit po, mga kapatid? Pansinin po natin, no? Kung inyong mapapansin dito, yung ating pinag-aral last Sunday is about 7 last saying. So, ito yung after na ng kamatayan ng ating Panginoon. So, ito yung pagkabuhay na ng ating Panginoon. No? Dahil dito pinapakita na si Tomas ay hindi nagtiwala na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Pero mapapansin natin, mga kapatid, no? Nagkamali si Tomas. Dahil siya po ay nagduda. Kanina nga po nabanggit ni Brother Jesse, tama-sama sa ating preaching, no? Pagdududa. Marami po ngayong Kristiyano nagdududa na sa kapangyarihan ng Panginoon. Marami na nagdududa sa magagawa ng Panginoon sa buhay ng Kristiyano. Marami na nagdududa ngayon sa Diyos. Tama. No? Dahil sa mga nangyayari sa buhay natin. Kala ng Kristiyano, pabayaan na ang Diyos natin. Totoo rin sinabi ng kapatid na dito. Kung ating papansinin si Job, no? Mahirap ang kanyang kalagayan. Nung siya po'y namatay ng 10 anak, nawala ang lahat ng kayang ari-arian. Pero mas mahirap ang ginawa ng Panginoon sa Kristo nung siya'y napako sa krus. Wala nang higit pa sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Amen. Kaya yung ating hirap, wala pa sa kalingkingan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Great. Hindi po siya tumigil. Hindi siya nagsabi na ayaw ko na dito sa krus. Ay, suko na ako. No? Ayaw na lang hindi siya nagreklamo nung napako siya sa krus. 2,000 years ago. Basta ang gusto niyang mangyari, matapos niya na tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Bigyan tayo ng pag-asa na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto niya tayo mapunta sa langit. Pero ang tao, no, lumalayo sa gusto ng Diyos. Lumalayo sa gusto ng Diyos ang tao. Pero salamat tayo andito, mga kapatid, nasumpungan tayo ng Diyos. At hindi tayo lumayo. Mas lalo nating kinanlungan yung kanyang gusto. Mas lalo nating ginarap yung opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon kung bakit tayo nandito dahil sa biyaya at tulong ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kung inyong mapapansin doon sa ating binasa, no? Tapos na ang kamatayan ng ating Panginoon. At nang nilibing ang Panginoon doon sa libingan ng napag-aari ni Arimathea, no? Ni Joseph, makikita po natin na siya po ay nabuhay sa ikatlong araw. No? Kala po ng iba, itong pagkakamali ng iba, no? Na siya raw ay ninakaw daw yung kanyang katawan ng mga disipulo ng ating Panginoon Kristo. Hindi po totoo yun. Ito ang katunayan, mga kapatid, sa binasa natin. No? Kung inyong babasahin muli, mga kapatid, the first day of the week, which is Sunday, no? Meron pong pumuntang si Mary Magdalene. No? Sabi niya, early, pumunta po siya, no? Maaaring ito po ay sinabi po ni Dr. Peter Rackman na
before 5:30 a.m. or before 6 a.m., no, sa oras natin, ay pumunta na itong si Mary Magdalene. Kaya makikita natin, when it was yet dark, no, the sepulchre and seeth the stone taken away from the sepulchre. No? Wala na po yung stone, yung bato na malaki na sumasara doon sa tomb, sa butas. No? Kaya makita natin, nakita po yan ni Mary Magdalene sa verse number 1. Then she runneth and cometh to Simon Peter. No? Sa madaling salita, siya po ay tumakbo at pumunta kay Peter and to the other disciple. Kung yung mapapansin yung other disciple, hindi siya plural. Siya po ay si John the Beloved. No? Disciple, nakalagay po dyan. Walang S. Whom Jesus loved. Kaya nga palagi pag sinabing disciple whom Jesus loved, ibig sabihin, si John the Beloved yun. Kaya nga yung word na beloved, no? Pag-ibig. Na minamahal ng ating Panginoon si John the Beloved. Kaya sinabing John the Beloved. No? Kaya sinabi diyan, kaya para malaman nyo kung sino yung John, yung disipulo diyan, no? Yan ay si John the Beloved. Kaya sinabi niya, yung word na sa verse number 2, no? Whom Jesus loved. Napansin niyo po? Sa verse number 2, whom Jesus loved. Kaya tinawag po siyang John the Beloved. At disciple, singular. Okay? Yan po ay si John. So, pumunta siya kay Peter, at nandun si Peter, nakita niya si John. Pinuntahan niya, no? Itong dalawa. So, makita po natin, and the other, sabi niya, and the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, no? Binanggit po ni Mary Magdalene, kay Peter at kay John, they have taken away the Lord out of that sepulchre. Kinikwento po ni Mary Magdalene sa kanilang dalawa, and we know not where they have laid him. Di namin alam kung saan siya naroon. No? Pero sabi dito sa verse 3, Peter therefore went forth, and that other disciple, no, si John the Beloved yan, singular ulit, and came to the sepulchre. Nauna pa itong si John the Beloved na pumunta doon sa sepulchre. Nauna pa niya si Peter, sabi niya sa verse number 4. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter, no? Nalampasan niya pa niya si Peter sa verse number 4. And came first to the sepulchre. Nauna pa si John the Beloved doon sa sepulchre. Verse number 5. And stooping down and looking in, no, say, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Pansinin niyo po, ang sabi ng iba, nabuhay si Kristo, may kumuha sa katawan ni Kristo. At hindi sila naniniwala na buhay ang ating Panginoon sa Kristo. Tama po? Yun ang mga sinabi ng sundalo doon sa kanilang Cesar, sa kanilang kay na ito ay Pontius Pilate, no? Na ikinuwento nila doon kay Pontius Pilate na ninakaw yung katawan ni Jesus Christ, no? At ito po ang pagkakamali po nila. Kung ninakaw ang katawan ni Jesus Christ, take note ang verse number 7. Basahin ko na natin ang verse number 6. Then cometh Simon Peter, following him. No, sumunod. Nauna kasi si John the Beloved, sumunod si Peter, and went into the sepulchre, no, sa libingan, and seeth the linen clothes lying. Pansinin niyo po, kung yung clothes, yung damit niya, naandun, kung ninakaw yung katawan ni Jesus Christ, bakit maayos yung cloth? Yung damit niya, nung nakita. Okay, hindi ba yan? Verse number 7. And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Kung ninakaw yung katawan ni Jesus Christ, dahil itong inire-report ng mga sundalo na ninakaw ang kanyang katawan, bakit yung napkin ay maayos ang pagkakaalagay? Napansin niyo po, sa verse number 7, no? Maayos yung pagkakalagay niya. Sabi niyo, and the napkin that was about his head, hindi yung sa ulo ng ating Panginoon,
No? Kung kinuha yon, bakit magiging maayos pa yung napkin? Dapat magmamadali sila eh. Kung ninakaw yung katawan ni Jesus Christ. At hindi dapat nasa ayos yung napkin. Kasi magaan sila, magmamadali sila kasi nanakawin nila yung katawan ni Jesus Christ eh. Uhulin sila ng mga sundalo eh. Nakuha niyo pong puto, pero bakit maayos yung napkin? So hindi ninakaw hindi ninakaw talaga ang katawan ni Jesus Christ. Talagang nabuhay ang ating Panginoon. Amen. Nabuhay talaga ang Panginoon natin. Kasi kung yun ay yung talaga, kung yun ay hindi na buhay ang Panginoon, talagang ang mga napkin magulo. Pero bakit nasa maayos yung napkin? Yung kanyang damit. Nakuha niyo po ang punto? Yun po ang isa pa doon yan. Tingnan niyo po. Wrap together in a place by itself. By itself. Mismo nakaayos yung napkin. Yung damit nakaayos. Isa pa. Sa Matthew, dito sa Matthew 27, pansinin natin. Matthew 27, paano makukuha yung katawan ni Kristo kung may nagbabantay na sundalo? Pansinin niyo po, isipin natin, paano makukuha yung katawan ni Jesus Christ kung may nagbabantay na sundalo? Okay? Pansinin natin, Matthew 27, verse 66. No? Kaya hindi tayo naniniwala na ninakaw yung katawan ng ating Panginoong Kristo. No? Binayaran sila para nakawin, para magsinungaling. Sabihin nyo, ninakaw yung katawan ni Jesus Christ. Binayaran yung mga sundalo eh. Ano sabi ng Matthew chapter 27 verse 66? So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. No? Nakita niyo po, merong soldiers. Paano mangyayari na sila ay mananakawan kung may nagbabantay na isa o dalawa? No? Yun, may mga sandata yun. Hindi ka pwedeng makapasok sa loob. Isa pa, Matthew 28 verse 2. Sa mga oras na yun, may lindol. At hindi ka pwede, hindi mo makukuha yung katawan ni Jesus Christ kasi may lindol na nangyari. Ako niyo po, Matthew 28 verse number 2. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 28 verse number 2? And behold, there was a great earthquake, where the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Take note mga kapatid, angel of the Lord ang bumaba. Ang siyang nag-roll ng doon ng mga bato. Kaya hindi po ninakaw ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Talagang nabuhay ang Panginoon Kristo sa mga patay. Amen. No? Kaya makikita niyo po, kaya nga, on the third day, no, siya ay nabuhay. Mark chapter 16, verse number 9. Ano sabi ng Mark 16, verse number 9? Now when Jesus was risen, hello? Yung word, risen. Mark chapter 16, verse number 9. Now when Jesus was risen, early the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast 7 devils. Take note mga kapatid, kaya hindi tayo naniniwala, no? Yung iba hindi naniniwala ng Diyos si Kristo dahil kasi kala nila ninakaw lang ang katawan ni Kristo. Dahil tao lang siya. Sa kanila lang yun. Pero yung sabi ng Bible mga kapatid na buhay sa mga patay si Kristo, no? At hindi ninakaw ang kanyang katawan. Yun mga patunay, no? Yung kanyang damit, maayos. Yung napkin sa ulo niya, no? Nakaayos din ang pagkakalagay. May mga sundalo, no? Na nagbabantay. No? At kung sila po, yung mga Hudyo, ang pupunta doon, diyan mayroong sugatan. Magkakaroon ng labat, may commotion mangyayari. At magkakaroon ng hindi
talaga mayroong mangyayaring patayan doon. Di ba? Mayroong mangyayaring patayan. Acts chapter 14, verse number 2. Ano po ang sabi ng Acts chapter 14? Sahin po natin. Acts chapter 14, verse number 2. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their midst even affected against the brethren. Their minds. No? But the unbelieving Jews, no? Ito mga unbelieving Jews stirred up the Gentiles. Pag sila po ay magkakaroon ng commotion eh. Magkakaroon ng sugatan. Maglalaban sila doon sa mga sundalo na nagbabantay, eh talagang may mangyayari, may mamamatay, may mga susugatan. No? Pero meron ba nasugatan? Wala eh. Wala naman nangyaring commotion o labanan, battle. No? Kaya yung sinabi talaga na sila'y binayaran, no, yung mga sundalo, at sila'y nag-report kay Pontius Pilate, no? Hindi totoo. Dahil nabuhay talaga ang Panginoon natin sa mga patay. On the third day. No? Kaya makikita niyo po, no? Ang Panginoon nabuhay. Pero pinalalabas nila na hindi nabuhay. Kaya ang isip ng tao ngayon, si Yesu Cristo, hindi Diyos. Pero sa atin, sabi ng Bible, siya'y nabuhay, no? Sa mga patay. Patunay na siya ay Diyos. Patunay na siya ay Diyos. Pero lumindol, diba? Lumindol din eh. O kung lumindol, dito sa, bakit pupunta ka ba pag lumindol ka doon? Pag lumindol ba, pupunta ba yung mga disipulo ng Panginoon? Hindi. Kanilang hindi yung sarili nila. O bakit nila nanakawin yung katawan ni Jesus Christ? Lumilindol nga eh. Ako yung punto, yun yung mga patunay na hindi tayo naniniwala na ninakaw yung katawan ni Jesus Christ at dahil nga binayaran nga sila eh, yung mga sundalo. Yun ang report nila, ninakaw ang katawan ni Jesus Christ ng kanyang mga disipulo. Pero hindi tayo naniniwala doon. Dahil yun ay palabas lamang po nila. Dahil may patunay. Okay? So yun po yung kagandahan po doon. Meron po tayong mga katibayan. Balik tayo mga kapatid doon sa John, sa ating text. John chapter 10. No? Yan yung doktrina, no? Na ating pinapakita dyan. Doktrina. No? Sa pag-aaral, kailangan din may konting doktrina. So kailangan po natin malaman po yun. Kasi pagka mayroon nagsabi sa iyo, oh, di naman totoo na Diyos si Jesus Christ, eh bakit siya nabuhay sa ikatlong araw? Mayroon ka na yung katibayan ngayon. Kala ko sasabihin niya, binano lang naman siya eh. No? Biniyara lang yung, ginawa lang naman yung kanyang katawan ng mga disipulo niya. Hindi naman siya nabuhay eh. Papalabas nila, hindi naman nabuhay si Jesus Christ eh. May kumuha sa katawan niya eh. No! Sinabi ng Panginoon, walang kumuha sa katawan niya. Nabuhay siya sa mga patay. Kasi ang papalabas ng mga kulto, may kumuha sa kanyang katawan. No? Biniyaran niya yung sundalo eh, na magsinungaling sila, i-report ang kasinungalingan eh. So, hindi po totoo na siya po ay kinuha sa kanyang yung katawan na kinuha. Siya'y nabuhay sa ikatlong araw. Amen? So, patunay po yan. Marami pa tayong patunay niya, no? Na makikita po natin. So, yan po yung mga katibayan. So, number 1, makita natin dito sa verse 19. Balik tayo sa ating text, John chapter 10, 20. John chapter 20, verse 19. No? Kung inyong mapapansin sa verse 19 to 23, yan yung Christ appears to the disciples. Nagpakita yung Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Pag binasa natin yung verse 19 down to verse number 23. Okay? Then sa verse 24 down to verse 31, yan yung encounter ni Tomas, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. Thomas encounter with the risen Christ. So yun yung nagkita na po ang Panginoong Jesucristo at si Tomas doon sa verse 24 hanggang verse 31. Okay? So makita po natin, pero sa verse 27, why Thomas is absent? Dahil hindi siya naniwala at nagtiwala na si Jesus Christ ay mabubuhay sa ikatlong araw. Okay? So verse number 19, makita natin
Dito, ang unang punto nating binasa. John chapter 20, verse number 19. The blessing we miss if we absent during the believers gathering. Number 1, the presence of God. Pansin niyo po ang presensya ng Diyos. No? Mamimiss ng isang Kristiyano pag wala siya sa church, hindi siya naka-attend ng prayer meeting, hindi siya naka-attend ng Sunday worship service, afternoon service, yung presence ng Panginoon wala. Wala sa kanya. Wala yung presensya ng Diyos. Sayang. Ganun kay Tomas nangyari. Yung presensya ng alam niyo po, napakalaga ng presensya ng Diyos. O kaya nga sabi ng Panginoon, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. No? Saan man ang Panginoon, nandun ang presensya. Yes, pero ang presensya tinutukoy dito sa tahanan ng Panginoon. Napakalaga. No? Sabi niya sa verse number 19, chapter 20, mababasa po natin, no? Basahin ko po. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, take note, nagkatipon-tipon, para tayong ganito mga kapatid, nagkatipon-tipon, no? The doors, maraming pintuan, were shut, sinarado, where the disciples were assembled for fear of the Jews, no? Kasi may takot pa rin sila sa mga Hudyo. Came Jesus and stood in the midst. Nakita niyo po, hindi na po siya dumaan sa pintuan. Nasa gitna na kagad ng mga disipulo niya, ang ating Panginoon. Meaning mga kapatid, ganun din po mangyayari pagdating ng rapture time. No? Hindi na tumatagos. Nasa katawan pa si Jesus Christ sa mga pagkakataon na hindi pa siya umakyat. No? Pero makita niyo po, yan po, yung katawan niya nasa gitna na po ng mga disipulo niya. In the midst. No? Sa kalagitnaan po ng mga disipulo niya. Wala pa dito si Apostol Tomas sa unang pagkakita po niya. Nagpakita pa na wala pa. Okay? Kaya sinabi dito mga kapatid, yung presence ng Panginoon nandun na. Nasa gitna na po nila ang presensya ng Panginoon. Yes! Maging sa ating kalagitnaan sa gabi ito, ang presensya ng Panginoon nandito mga kapatid. Amen. Bakit? Ang nais ng Panginoon mga kapatid, mahalaga po pagkaaraw ng prayer meeting. Meron po tayo prayer meeting, nandito ka presensya ng Panginoon. Huwag mong kaligtaan yung presensya ng Panginoon. Maraming mga Bible believers, maraming Christian sa panahon ngayon, wala nang panahon sa araw ng prayer meeting. Kaya binabaliwala nila ang presensya ng Panginoon. No? Yes, yung iba online na lang. No? Kaya minsan ayaw ko rin po mag-online eh. No? Nangyayari po kasi, nasasanay ang Kristiyano, Pastor, mag-online na lang po ako. Paano yung times mo? GGLS mo na lang rin. Online na rin yung tithes and offering. Okay? Paano kung online na rin ang gawin ng Panginoon sa ano mo? Sa blessing mo? O sige, i-GGLS mo na rin. O i-online ko na rin sa iyo yung blessing. Kung may blessing. Kung may blessing ka, tayo. Hindi tama po yung mga kapatid. Huwag natin sanayin palagi na mayroon pong naka-online. Ginagawa tayong tamad ng online. Tingnan niyo po yung nangyari yung magkaroon ng pandemic. Naging tamad ang Kristiyano na pumunta sa church. Pagkatapos ng pandemic, hindi na umaatin ng church dahil nasanay na sa online. Nasanay na sa online yung Kristiyano eh. Hindi na aatin ang pananambahan yan. Aatin man yan sa umaga pero sa hapon hindi na. Aatin man yan sa hapon pero sa umaga hindi atin. Aatin man yan ng linggo pero sa Thursday hindi natin yan. Aatin man yan sa ibang mga araw pero sa ibang mga araw hindi na. Kasi nga sinanay tayo ng ating katawan. Hindi tayo nagpasanay sa sinasabi ng Bible.
Maganda sa sinasabi ng Bible, tayo masanay. Hindi sa sinasabi ng katawan natin. Minsan po ano tayo sa katawan natin eh. Di ba ganun din po ang sinasabi niya Apostol Paul? Yung gusto ko, siya kong nagagawa at ang ayaw ko, siya kong ginagawa. Kailangan po mga kapatid, hindi po tayo magpadala sa katawan na ito. No? Our body is a temple of God. We are not your own. No? Therefore, glorify God in our body. Mga kapatid, hindi po na stewards lang po tayo ng katawan natin. Ano ibig sabihin ng stewards? Katiwala. Pinagkatiwalaan lang tayo sa ating mga katawan. Ang dapat masunod sa ating katawan, walang iba ang Panginoon. No? Bawat isa sa atin dito. No? Wala tayong kay. Wala tayong say. Ang Diyos ang may say. Ang siyang may karapatan. Siya ang may karapatan. Siya ang may kay. Siya ang dapat magsalita. Siya ang may karapatan magsalita sa iyo at sa akin. No? Kung sasabihin niya, oy, yung katawan mo, hindi yan sa'yo. Akin yan. No? Huwag mong pangunahan sa katawan mo. You are bought with a price. Kung sabihin ka ng Panginoon ganon, yung katawan mo, pinili ko na may dugo yan. No? Pero hindi ganun na yung sasabihin, hindi ginagawa ng Panginoon yung kasi binibigyan tayo ng soul liberty. Yung nga lang, maging tayo. No, maging bihig tayo, maging kontrolado tayo, magpakontrol tayo sa Kanya. Nangyayari, hindi tayo nagpapakontrol. Number one, yung presence ng Panginoon, the presence of God. Yung presensya ng Diyos, kaya nga pinigay po dito sa verse na ito, no, mapasin nyo, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, take note, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. Pansinin niyo po, came Jesus and stood in the midst. No? Yung word na yun, mga kapatid, presence of God. Yung word na yun, came Jesus and stood in the midst. No? Pumaroon ng Panginoon sa kalagitnaan nila. No? Nandun yung presensya ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Amen. Ganon din po sa presensya po niya ngayon sa ating kalagitnaan. 2 or 3 are gathered together in my name. There am I in the midst of them. Amen. No? Sa ating pong kalagitnaan, where 2 or 3 are gathered together in the name of the Lord. Jesus Christ is in our midst. In our midst, sa ating kalagitnaan. No? Yun ang sabi ng Bible eh. 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Kaya yung ang Diyos ni John the Beloved, ni Peter, ni Mary Magdalene, yung mga disciples doon nasa kalagitnaan. Pero nakakalungkot, may isang nawala. At ayun na si Tomas. No? Kaya sabi sa verse number 27, why Tomas is absent? Why Tomas is absent? Eh kung absent tayo, paano na? Yung presensya ng Panginoon. Sayang na miss natin kung wala tayo. Pero salamat, hindi tayo absent ngayon. No? Yung presensya ng Diyos nasa iyo sa gabi nito. Nasa ating kalagitnaan. No? Point number 2, dito na tayo. Point number 1, the presence of the Lord. The presence of God. Okay? Number 2, dito tayo sa verse 20. And when he had so said, he shewed unto them his hand and his side. Then were the disciples glad. No? Masayang-masayang mga disipulo when nakita nila ang Panginoon. When they saw the Lord. Amen? Ikaw kapatid, pag nakita mo ang Panginoon, sabi nga, mapalad po ang hindi man natin nakita ang Panginoon, pero nagtiwala tayo sa Panginoon, mas mapalad tayo sa kanila. Mas mapalad po tayo sa kanila. Sila nakita na lang ang Panginoon, personal. Masaya sila, yes, di ba? Glad. When they saw, the disciple, when they saw Jesus Christ, they glad. How much more ikaw? At ako na hindi natin nakita pero nagtiwala tayo sa Panginoon. Mas masaya tayo sa kanila. Amen. Mas mapalad tayo sa kanila. Kasi nagtiwala tayo
na hindi man natin nakita ang Panginoon, pero tiwala tayo sa ating Panginoon. Tinanggap natin siya bilang sarili nating tagapagligtas. Mas mapalad tayo sa kanila. Yun ang sabi ng Bible, mga kapatid. Mapalad tayo dahil kasi hindi natin nakita ang Panginoon, pero nagtiwala tayo sa Panginoon. No, sila nakita nila ang Panginoon personal mismo Pero masaya sila. Lalo mas masaya tayo. Dahil mas lalong masaya tayo kaysa kanila. Pero ang tanong, masaya ka ba ngayon kahit na mayroong mga problema sa labas? Problema na kinakarap tayo? Masaya ba tayo? Nagkakaroon man ng mga price hike, yung mga oil hike, no? Oil price hike. Lahat nagtataasan, pero salamat mga kapatid. Meron tayong Panginoon na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. No? Binigyan po tayo ng kasiyahan ng Panginoon. Kasi ang presensya niya nasa iyo. Lalo ngayon, nandito ngayon ang presensya ng Panginoon. Binigyan ka ng glad. No? Yung joy. No? Precious. Number 2, the precious words of God. Yung mahalagang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, precious. Anong makikita natin sa verse number 2, verse 20? And when he had so said, he shew unto his hand. Pinakita niya kanya mga kamay. At yung tagiliran niya, and his sides, then were the disciples glad when they saw the Lord. Nagkaroon sila ng gladness. No? Nang nakita nila ang Panginoon. Verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father has sent me, even so sent I you. Kapatid, bakit sila po nagkaroon ng tinatawag na precious words of God? Kasi meron po sinabi ang Panginoon, peace be unto you. Mapasin niyo po yung word, peace be unto you. No? Yung word, mga kapatid, na precious words ng Panginoon yan, binigyan tayo ng pangako, bigyan ang kapayapaan ay sumayo. Ang kapayapaan ay sumayo. Kahit naman hindi puno-puno tayo ng problema, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Gusto niya ikaw ay maging payapa. Gusto niya maging payapa ako. Kaya sabi niya, peace be unto you. Yun ang nawala kay Tomas. Eh ngayon, nandito ka, binibigyan ka niya ng kapayapaan. Binibigyan kayo ng peace of mind, yes? Binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon kasi nandito yung presensya ng Panginoon. At nais niya, ikaw ay magtamo ng kapayapaan. Ano sabi ng John chapter 14 verse 27? Tingnan niyo po. Ano po sabi ng Panginoon sa John 14 verse 27? Huh? Ang Panginoon po ang kapayapaan. Ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. No? Kaya mga kapatid, ang kapayapaan po ang nais ng binibigyan ng Panginoon yung kapayapaan sa iyo. Pero kung wala ka dito, kagaya nito, mas wala yung kapayapaan na nais mo. Pero salamat, binibigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan. Sabi po dito sa John 14, verse number 27. No? Ang ganda po ng sinabi ng Panginoon. Sa John 14, verse number 27, sabi niya dito, peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth. Nakita niyo po, hindi ang nagbibigay, hindi ang mundo. Ang nagbibigay ang Panginoon. At sa pagkakataon nito, ang Panginoon nasa ating kalagitnaan, binibigyan kanya ng kapayapaan. Na hindi kayang ibigay ng mundo ito. Na hindi kayang ibigay ng mga tao. Hindi ang nagbibigay sa iyo, yung namatay, inilibing, at muling nabuhay sa igatong araw. Patuloy na siya Diyos na makapangyarihan. No? Makita po natin yung Diyos nagbibigay ng kapayapaan sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po ang sabi diyan, peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. Kaya nga, nais ng Panginoon, magulumihan ng ating mga puso. Kung magulo ang mundo, ayaw niya ang puso mo magulumihanan. Kasi binibigyan tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaan yun, hindi kaya tumbasan na salapi. Gaano mang karaming pera ang tao,
Kung walang kapayapaan, hindi niya kayang bilhin ng kapayapaan. Tama. Patulog man siya na maraming pera, pero kung wala siyang Panginoon, wala siyang kapayapaan. Pero salamat, patulog ka! No? Kahit ilang beses ka matulog, kung may Panginoon ka, may kapayapaan ka. Kahit na ikaw ay gutom, kung may Panginoon ka, may kapayapaan ka. Amen. For the moment of time lang yung gutom. Tama. Pasamantala. Sino ba hindi nakaranas ng gutom? Pero yung gutom na yun, mga kapatid, no? Palalagpasan din tayo ng Panginoon. No? Kasi minsan, kailangan din natin minsan magutom eh. Bakit? Para madisiplina yung katawan natin. Tama. Pagka hindi tayo nagutom, no? Hindi tayo magkakaroon ng disiplina. Tama. Bakit tayo pinapadanas dito sa mga ganitong sitwasyon? Na minsan eh, hindi tayo nakakain ng 3 beses. No? O hindi tayo nakakain ng mga tamang oras para magkaroon tayo ng disiplina sa ating katawan. At ma-realize natin, kailangan din pala natin ng ganun para magkaroon tayo ng disiplina. Yung kailangan mo natin yun. No? Eh kung palagi tayong kain ng kain, no? Yung weight natin bumibigat, at yung nagiging waste, nagiging cause ng ating sakit. No? Pag-focus ng ating sakit at ito, magiging cause pa rin natin na katamaran. Amen. Diba, pagka tayo po ay palaging sobrang bigat na minsan sa ating katawan, Busog. no? Tinatamad ako maglakad. Tinatamad ako, napakalapit lang ng church. Tinatamad na maglakad. Ha? Dahil kasi nga sa katawan natin, nabibigatan tayo. No? Pero yung ikaw, no? Yung hindi ka pa nagbabigat ng katawan mo, kahit malayo. Amen. Kahit malayo, pupunta ka sa church. Alam mo ba, meron may nagibig sa Dahil kasi may commitment ka sa Panginoon. Yun ang kagandahan po, meron tayong commitment. Dahil gusto mo ng presensya ng Panginoon. Dahil gusto mo yung precious words na mapapakinggan mo sa church. Amen. Ano ba yung precious words? Peace be unto you. May napansin. Peace be unto you. Ang kapayapaan ay sumayo. Ang gusto ng Panginoon, kapayapaan ay sumatin. Tama. Kasi nandito siya sa ating kalagitnaan. Ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin magkaroon ng kapayapaan. Kaya sinabi ng Panginoon sa kalagitnaan ng disipulo niya, peace be unto you. Amen. No? Hindi na ibibigay ng mundong ito, pero ang Diyos na ibibigay. Amen. Lord. Let not your heart be troubled. No? Yun din ang sinabi niya sa John 14 verse number 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Amen. Let not your heart be troubled. Kasi nagtotrouble na mga puso ng mga Kristiyano ngayon. Tama. Marami ng Kristiyano nagtotrouble ang kanilang puso pagdating po, no? Sa mga financial na pangangailangan. Nagwo-worry na. Marami na po. Yes, normal lang po yan. Kahit po mga pastor, nagwo-worry po. Pero salamat mga kapatid. Totoo yung sinabi ni Sister Lovenia, no? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the days it bring forth. Hindi natin alam kung anong kinabukasan. Maganda yung araw na ito. Sabi nga ni buhay pa tayo. Amen. Sabi ni Matthew. Si Matthew ba sabi ko nila, buhay pa tayo. Oh. Tama po yung buhay pa tayo. Kung patay na tayo, ma-enjoy pa ba natin? Yung buhay natin? Wala na. Great. No? Nandun na tayo sa langit, kapiling ang Panginoon. Pero salamat, mayroon ka kahit kaya pa tayo buhay. May purpose, may plano pang ang buhay natin. No? Mayroon pa tayong gagawin sa Panginoon. Mayroon pang ipinapagawa ang Panginoon sa iyo at sa akin. So, point number 2, no? Mamimiss ng isang Kristiyano pag wala po sa church, yung the precious word of God. Precious word of God. Yung mahalagang salita ng Diyos na kailangan marinig ng Kristiyano.
Peace be unto you. Kapayapaan ay sumasa iyo. Sasa iyo. Gusto ng Panginoon ng kapayapaan ay sumatin. Kasi nga, magulo ang ating mga nararanasan sa ibang sa Monday to Friday, no? Palagi tayo nakaka-encounter ng problema, nagiging inaatake tayo ng kalaban, pinagugulo niya yung ating kaisipan, no? Nagwo-worry tayo, nagpapanik tayo, no? Binibigyan tayo ng mga alalahanin, pero salamat pagdating dito sa church, mga kapatid, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Amen. Peace be unto you. No? Ano po ang sabi ng Bible, mga kapatid? Usapan natin, ano ang sabi pa ng Bible? Usapan natin dito sa John 14 verse 27. Hebrews 13 verse 20. Hebrews 13 verse 20. Nabuksan na natin 14. Hebrews 13 verse 20. Ano po ang sabi ng Hebrews 13 verse 20? Hebrews 13 verse 20. Now the God of peace that rose again from the dead, our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. God of peace. No? Ang nakita nyo? Now the God of peace. Usapan natin dito, mga kapatid, sa Philemon 1:3. Philemon 1:3. No? Ano po ang sabi ng Philemon 1:3? Pakibasa nga po. Ang muna makakita. Philemon 1:3, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. So makita niyo po, no? Yung yan ay pinapakita yung peace ng Panginoon. Philemon 1:3, no? Yung word yan, yung peace. Grace to you. And peace. Kanino raw? From God our Father. No? Titus 1:4. Titus 1:4. Titus 1:4, to Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God, the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Yes, peace from God. Okay? 2 Timothy 1:2. 2 Timothy 1:2. Yes. Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Yes, peace from God the Father. Okay. Dito pa. 2 Thessalonians 3:16. 2 Thessalonians 3:16. Makikita niyo palagi yung peace. 2 Thessalonians 3:16. Now the Lord of peace himself give you peace always, by all means. The Lord be with you all. No? At press tayo ng konti. 2 Thessalonians 1:2. Grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Okay? 1 Thessalonians 5:3. 1 Thessalonians 5:3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon woman with child, and they shall not escape. No? Yung word yan, peace and safety. No? Saan pa? Colossians chapter 1 verse 2. Colossians 1:2. Colossians 1:2. Sige, pakibasa nga po. To the saints and faithful brethren in Christ, which are the Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yes, and peace from God our Father. Colossians chapter 3 verse 15. Colossians chapter 3 verse 15. And live the peace And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Yes, panay peace, no, mga kapatid nyo. Philippians 1:2. Philippians 1:2. Philippians 1:2, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Philippians 4:7. Philippians 4:7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen! Tingnan niyo po, panay peace yung ating nakikita. Bakit?
Siya lamang po nagbibigay ng kapayapaan. Ang ating Panginoon, wala na pong iba. Ang Pope hindi kaya magbigay ng kapayapaan. Ang Presidente hindi kaya magbigay ng kapayapaan. Ang Panginoon Kristo lamang ang kaya magbigay ng kapayapaan. Kahit si Allah, wala siya. Si Allah, alayon. No? Kahit si Kibuloy hindi kaya magbigay ng kapayapaan. Kahit yung mga leader ng simbahan hindi kaya magbigay ng totoong kapayapaan. Si Jesus Christ lang ang kaya magbigay ng kapayapaan. No? So point number 2, the precious words of God. Number 3, dito na tayo sa verse, point number 3, the praises for God. John 4:24, praises of God, praises for God. Alam po natin yan, John chapter 4 verse 24, di ba? 23 and 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. For the Father seeks such to worship Him. No? Yung sinasabi. So, yung praises for God, makikita po natin dyan, ang pagpupuri ay sa Diyos lamang. Kailangan po natin ang papuri ay sa Diyos lamang. No? Sa John chapter 4 verse 24. Ano po sabi ng John chapter 4 verse 24? Buksan po natin ang mga Bible natin. Worship them, must worship them in spirit and in truth. Yes, no? Worship Him in spirit and in truth. So, kailangan po yun. Sambahin siya sa espiritu at katotohanan. No? Kasi ito yung hinahanap ng Panginoon eh. For the Father seeketh such to worship Him. So, yun yung hinahanap ng Diyos Ama na sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Wala nang iba. No? So, point number 3, the praises for God. No? Kaya nawawala po yung pagpupuri sa Diyos. Pagka nawawala ang isang Kristiyano sa pananambahan, mayroon siyang namimiss. Hindi siya nakakapagpupuri sa Panginoon. Nawawala yung pagpupuri niya. No? Ano yung una? Yung presence of God. Yung presensya ng Diyos. Pangalawa, yung the precious word of God. Nawawala yung precious word of God sa Kanya. Pangatlo, yung praises for God. Number 4, dito na tayo, John chapter 20, verse 22. John 20, balik tayo sa ating text. John chapter 20, verse number 22. Number 4, the penetration of the Holy Spirit of God. The penetration of the Holy Spirit of God. Penetration, ano po ibig sabihin ng penetration? Yung action ng banal na Espiritu. Yung ginagawa ng banal na Espiritu. No? Ano yung ginagawa ano yung penetration ng banal na Espiritu? Siya yung kumikilos sa puso ng tao. Okay? John chapter 20 verse number 22. Ano sabi ng John chapter 20 verse 22? Basahin ko po. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Nabasin niyo po yun, yung word, receive ye the Holy Ghost. So, nakatanggap sila ng banal na Espiritu. No? Pinuspos sila ng banal na Espiritu ng Panginoon nung siya po ay nandun sa tinatawag na church. Ano ba ang church? Yung assembly. Called out assembly. Nagkaroon sila ng called out assembly. Nagkatipon-tipon, kagaya po nito. So, yung banal na Espiritu, no, ay napasa kanila. Napasa kanila yung banal na Espiritu sa mga oras na yun, sa mga araw na yun. Nakuha niyo po? Nalipanina po? Kaya sabi ng Bible, receive ye the Holy Ghost. Nakatanggap sila ng banal na Espiritu. Okay? So, yun yung penetration, yung action ng banal na Espiritu, umaksyon sa kanilang mga buhay. Sila yung napuspos ng banal na Espiritu. Okay? So, yan po makikita natin, the penetration of the Holy Ghost. Pero sa panahon natin yan, siyempre tayo, nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, naging silyado na tayo ng banal na Espiritu. Hindi na nawawala yung Holy Spirit sa atin. Nananatili na yung banal na Espiritu. Kaya nga sabi ni Ephesians 1:13, ye are sealed with the Holy Spirit of promise. No? Silyado na tayo ng banal na Espiritu. Sinelyohan na tayo kasi may nagmamayari na sa atin. No? Sabi sa John chapter 10 verse number 7, John chapter 10 verse
yung sinabi doon, 27, 28, no? Tayo po ay mayroon lang nagmamayari. Okay? So, yun po ang makikita natin, the penetration of the Holy Spirit of God. At dito na tayo sa panglima, the perfect joy from God's presence. The perfect joy from God's presence. Nasa presensya na tayo ng Panginoon, pero meron tayong perfect joy. Tingnan niyo po yung glad na sinabi po dyan sa verse number 20. Nabasin niyo po yung verse number 20. Sa verse number 20 sinabi dyan, then were the disciples glad. Sabi dyan, then were the disciples glad when they saw the Lord. Sa verse 20. No, meron tayong tinatawag na gladness. No, yung joy, perfect joy. No, sa presensya ng Panginoon. At sinabi rin mo niya sa verse number 22, no, He breathed on them. Yung word na He breathed on them. Apasin niyo po, He breathed on them. Bakit? Sino ba nagbibigay ng hininga mo? Sino ba nagbibigay ng hininga sa atin? Walang ibang Panginoon. Amen. Nung nakita nila ang Panginoon, mga kapatid, no? Nagkaroon sila ng kasiyahan. Kasi buhay ang Panginoon. Ikaw kaya, kung nakita mo yung mahal mo at biglang nabuhay, no? Halimbawa, mamamatay na siya 50-50 sa ospital. Na-revive pa pala. Di ba masaya tayo? Kala mo patay na, wala nang buhay. Pero nagkaroon ng milagro, bigla nabuhay. Parang ganun din no, sa Panginoon, mga kapatid. No? Merong nabuhay yung Panginoon dahil may breath. No? Merong hininga. No? Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya ang Diyos natin ay buhay. Kaya siya po ay nabuhay sa mga patay. Amen? Amen. Kaya makita natin yung kala nila patay, hindi na mabubuhay si Jesus Christ, pero hindi sila nagtiwala doon sa sinabi ng Panginoon na siya ay mabubuhay sa ikatong araw. Kaya si Tomas ay nagdadoubt. Amen. No? Pero salamat, no? Hindi lahat kagaya ni Tomas. Hindi lahat kagaya ni Tomas. No? Meron din kagaya po nila Mary Magdalene. Meron din po kagaya nila Peter. Meron din po kagaya ni John. So, thank God, hindi tayo kagaya ni Tomas. No? Na nagdududa. Pero yung kanyang ginawa naman po mga kapatid, yun ay dumarating din sa atin. Ang dududa tayo in the way na tayo po, no, ay wala na sa sentro ng kalooban ng Panginoon. No, wala na minsan yung ating faith. Kaya nga kanina sinabi ni Brother Justin, no, nagkakaroon ng little faith. Mas maganda po yung greater faith. Magkaroon tayo. Increase our faith. No, meron tayong greater faith, dapat nakatulad ng centurion. Amen. Nung sinabi niya sa Panginoon, isang salita mo lang, Panginoon, sa aking alipin ay gagaling na siya. Pagbalik niya doon sa kanyang alipin, nakita niya, that moment na yun na sinabi ng Panginoon, gumaling yung kanyang servant. At nakita po ng Panginoon yung kanyang greater faith, yung kanyang malaking pananampalataya doon sa hintil na yun, hindi sa Hudyo. Wala siyang nakitang ganong kalaking pananampalataya sa kanyang kalahi. Nakita niyo sa mga hintil. Amen? So thank God, maging kagaya rin po tayo nung centurion na yun. No, may malaking pananampalataya. Huwag yung little faith. Mahirap naman kung no faith, baka hindi ka na Kristiyano yan. No? Pag no faith ka, no, hindi ka na Kristiyano kasi ang faith nasa mga Kristiyano. No? So, point number 5, doon na po tayo sa point number 5, the penetration of the Holy Spirit of God. Then, 5, the perfect joy from God's presence. And the point number 6, ano po ito? Dalawa na lang. The proclamation of peace. Balik tayo sa ating text, the proclamation of peace. Hindi lamang sa 20 po, nagkaroon ng sinabi na peace be unto you. Sa pangalawang pagkakataon, nakita si Tomas at ang ating Panginoon. Amen. Ano ang sinabi? Inulit ng Panginoon muli yung kanyang sinabi. Sa verse number 19, sinabi niya yun. Pero sa verse 26, nagsabi muli,
ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ano sabi po niya sa verse 26? John chapter 20, verse 26. No? Nagkaroon ulit na ang pangalawang pagsasalita ng peace be unto you. Okay? Pakibasa nga po. John chapter 20, verse number 26. John chapter 20, verse 26. And after 8 days again, his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Amen. Ang maganda dito kay Tomas, sa second time, present na siya. Amen? Kaya nagpakita na po ang Panginoon through to life story, no? Talagang nakita niya face to face ang Panginoon at nasalita ang Panginoon sa kanya, peace be unto you. No? At narinig niya sa mga labi ng Panginoon at nakita niya personal na buhay ang Panginoon. Maring kumakanta siya, buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Amen. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forever. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Ha? Maawit sila ng Panginoon. Maawit sila. Nabuhay ang Panginoon. Nagkamali si Tomas. Pero salamat, nandun na yung presensya ng Panginoon kay Tomas sa pangalawang pagkakataon. Alam niyo po, may time na tayo minsan nagdududa sa Panginoon pero binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Binigyan ng pangalawang pagkakataon si Tomas. Kung tayo man ay nagkulang, nagkamali, ang Panginoon is a God of a second chance. God is a God of a second chance. Mga kapatid, maring sa pagkakataon nito, nagkulang ka sa Panginoon. No? Nagkulang ako sa Panginoon. Pero mayroong pang chance na binibigay sa atin ng Panginoon para hindi na tayo magkulang sa susunod. Ayan ang Panginoon. God is a God of a second chance. Ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Kaya huwag po natin sayangin yung pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa iyo at sa akin sa gabing ito. Pangalawang pagkakataon po ang binigay ng Panginoon kay Tomas. At na-realize niya yung kanyang sarili na mali siya. Na-realize niya mayroon siyang dapat hingi ng tao sa Panginoon. Ganun din tayo mga kapatid. At kailangan maghingi tayo ng sorry sa Panginoon. Lord, sorry po, nanghina ang aking pananampalataya. Lord, salamat po, na-realize ko sa gabing ito, kailangan kong magtiwala ng lubusan sa iyo. Hindi dapat ako magduda. Pero salamat, binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon sa buhay ko ni Tomas. Binigyan mo po siya. At sinabi nga po niya sa verse number 27, then said he to Tomas, consider thy finger, no? And behold my hands. Halika dito, yung mga kamay, ilagay mo sa pinagpakuha ng aking mga kamay. And consider thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. No? Huwag kang mawala ng pananampalataya, magtiwala ka lang, sabi ng ating Panginoon kay Tomas. And sabi ng Panginoon, ganun din ang sasabihin niya sa atin. Kung tayo po ay nawawala ng pananampalataya sa Kanya, no? Sabi niya dito, not faithless. Huwag ka nang mawala ng pananampalataya, anak ko. Huwag ka nang mawala ng pananampalataya. Huwag ka nang magduda sa akin, anak ko. Amen. Huwag ka nang manghina sa pananampalataya mo para sa akin, anak ko. Not faithless, but believing. But believing. Nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Not faithless, but believing. Ano sabi ni Tomas? Sa verse 28, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Amen. Hindi po siya nadapa rito. Hindi naman siya nagulat. Kung may exclamation point, nagulat siya, pero exclamation point. Ang sinabi niya dito, my Lord and my God. No? Siya po ay tamang,
ang sinabi niya ay totoo. Nasa tamang pag-iisip si Tomas. Amen. Tama yung kanyang pagsagot. My Lord and my God! Bakit siya po ay Diyos at Panginoon ng bawat tao? Tama. Kailangan po lamang po magtiwala ang mga tao sa Kanya. Pero salamat sa ating mga Kristiyano, siya ang ating Panginoon at Diyos ng ating buhay. Amen. Kailangan po natin magsalita rin po ng, My Lord, sa tuwing ikaw ay babalik uli yung pagtitiwala mo sa Panginoon. My Lord, my God, patawad po sa mga pagkukulang ko. My Lord and my God, salamat muli, pinalakas mo ako sa gabi ito. My Lord and my God, salamat po, nawala na yung pagdududa ko sa iyo. My Lord and my God, salamat, binigyan mo ako ng gladness o kasiyahan sa aking buhay. My Lord and my God, salamat sa presensya mo sa gabi ito na ipinagdala mo sa akin sa gabi ito. Salamat sa iyong salita, precious word of God, salamat nagpatibay sa akin, my Lord and my God. Yan ang nais ng Panginoon ay pagput sa atin. Pagaya ni Tomas, nagsalita siya, my Lord and my God. No? Kung nakapagsalita man siya, no? Ng pagdududa, pero ito makikita natin, mayroon namang magandang sinabi siya, my Lord and my God. Kung may negatibo tayo nakita sa Kanya, meron namang positibo tayo may positibo na naman tayo nakita sa Kanya, my Lord and my God. No? Yun ang tularan natin kay Tomas, na nagsalita siya, my Lord and my God. Mayroong mga negatibo, may positibo naman sa buhay ni Tomas. Okay? And the last, dito na tayo sa panguli. The pleasant lesson. O kanina yung pang-anim, the proclamation of peace. No? Nai-proclaim niya, peace be unto you. Sa 26. Sa 19, wala pa si Tomas na nagtulog pa siya doon dahil wala siya, absent siya. Hindi siya present sa verse 19, pero doon sa second na peace be unto you, present na ang Panginoon. Present na si Tomas. Nakita niya na ang Panginoon. And the last, the pleasant lesson. Yung kaaya-ayang aral na makikita natin dito sa verse number 25. John chapter 20, verse number 25. No? Ano yung makikita po natin na magandang lesson dito sa John chapter 20, verse number 25. No? The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hand the print of the nails, and put my fingers into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. No? Ito yung makikita natin sa sagot ni Tomas na sinabi niya sa mga disipulo niya, kasama niya. No? Hindi ako maniniwala kung hindi ko mapapatunayan sa pamamagitan ng aking daliri na ilalagay ko sa kanyang pinagpakuhan at sa kanyang tagiliran yung aking mga kamay. No? Pero ito ang maganda. Ano ang pleasant lesson? Sabi dito sa verse number 25. The other disciple therefore said unto him, We have seen the Lord. We have seen the Lord. Yun yung pleasant lesson na nakikita natin. Na nakita nila sa pagkakataon na yun, sa unang pagkikita po nila na mayroong called out assembly, nakita ng mga disipulo, except Tomas, ang ating Panginoon. Yun ang pleasant. Yun ang pinakakaaya-aya na nangyari po sa mga disipulo ng Panginoon, except kay Tomas. When we see the Lord. When we see the Lord. Kapatid, dito sa bahay, sa bahay ng Panginoon, di man makita natin literally ang Panginoon, pero ang presensya na nandito. Ang salita niya nandito. No? Ang pagpupuri natin nasa Kanya nandito. No? Kapatid, nandito lahat na yung banal na Espiritu nandito, yung praises para sa Panginoon nandito, yung perfect joy na nandito yung binibigay ng Panginoon. No? Nandito yung pinoproklama natin, yung kanya nga pong binibigay na kapayapaan. No? At yung pleasant lesson mga kapatid, no? Ang Diyos ay nandito. Nakikita natin sa pamagitan ng tinatawag na Spirit. No? Nandito sa presensya natin. Holy Spirit siya.
Kaya makita po natin yung tinatawag na pleasant lesson na sinabi dito, therefore said unto him, we have seen the Lord. We have seen the Lord. No? Physically, literally, hindi natin nakita. Because God is spirit. No? They that worship Him must worship Him in spirit and truth. Amen. No, sinasamba natin, yun ang gusto ng Panginoon, na kailangan sambay natin siya sa Espiritu at katotohanan. Doon natin siya nakikita. No? Doon natin siya nakikita in the Spirit. Yung presensya niya andito sa ating kalagitnaan. Okay? So, yan po yung pang-pito. The pleasant lesson. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin sa ating pagtatapos. Panginoon na nasa langit, salamat po Panginoon sa aming nga pong pleasant lesson na aming natutunan. Sabi po Panginoon sa verse 25, the disciples, they see the Lord. Di man namin kayo nakita personal Panginoon, literally, pero nandito kayo sa aming kalagayan Panginoon. Yung presensya nyo nandito sa aming kalagit. Lord, we are gathered together in my name. There am I in the midst of them. Lord, salamat po sa inyong presence. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong joy na ibinigay sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, napupuri po namin kayo dito. Lord, salamat po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu nangungusap sa bawat puso ng bawat isa rito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, na ikaw ang kumikilos na maging sentro kayo ng aming buhay. Salamat po sa mga anak mo, Panginoon, na nandito. Yung blessing, Panginoon, ay binibigay nyo sa mga anak nyo nagpapakatapat. Sayang po, Panginoon, sa mga hindi umatin sa gabi ito, na-miss nila yung pagpapala. Pero salamat, kami nandito, Panginoon. Nandito yung blessing namin natanggap, spiritual blessing. Bonus na lamang yung physical blessing, Lord. Salamat po, Panginoon. We hope and pray na yung mga ibang kasama po namin sa susunod, makasama po namin sila tuwing prayer meeting. Hindi lamang po Sunday, Panginoon. Salamat po sa inyong mga anak. Na-revive po sa pamagitan ng iyong salita. Sabi po ng Bible, Panginoon, sa point number 2 na aming po napag-aralan, Panginoon, yung perfect Word of God, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na-enjoy po namin ang iyong salita. Thank you, Lord, sa aming natutunan. Salamat po, Diyos Banal ng Espiritu. Salamat po sa blessing na aming natanggap, spiritual blessing sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo po ay dyan. Pagkatapos, tayo po ay nanalangin sa ating offertory prayer. Tawagin natin ang kapatid